Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga tagapakinig. Ako nga pala si Tony. 50 anyos na ako ngayong taon. Naisipan kong ibahagi ang isang kaganapan sa aking buhay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Masaya ang buhay namin noon ng asawa kong si Minda. Hindi kami mayaman, pero sapat ang lahat at puno ng pagmamahal ang bahay namin. Hanggang sa dumating yung araw na sinabi ng doktor na hindi na siya mabubuntis. Nakita ko kung paano nagbago ang tingin niya sa kanyang sarili. Umiyak siya noon at tinanong niya ako kung sapat pa ba siya para sa akin. Ngunit mas pinalakas ko pa ang loob niya. Minda, mahal kita anuman ang mangyari. Walang mag-iiba sa nararamdaman ko kahit hindi mo ako mabigyan ng anak. Sabi ko noon sa kanya. Akala ko yun ang pinakang pagsubok sa buhay namin. Pero hindi pala. Dumating sa bahay namin si Jane, ang pamangkin ng aking asawa. 20 taong gulang, maganda, tahimik at medyo mahiyain. Nakitira siya sa amin noon dahil may problema ang pamilya nila. Noong unang mga linggo, halos hindi kami nag-uusap ni Jane. Pag nagkakasalubong kami sa bahay, bumabati lang siya sa akin. Sinadya ko talaga noon na umuiwas kasi dalaga siya at ayaw ko na may maisip ang aking asawa. Pero ilang buwan pagkatapos noon, nawalan ako ng trabaho. Doon ay unti-unti kong naramdaman na parang wala na akong kwentang tao. Yung tipong gugising ka sa umaga pero wala kang pupuntahan. Kumbaga, pakiramdam ko noon wala na akong silbi. Wala akong trabaho at talagang nakakahiya at nakakababa ng pagkatao. At dahil wala na akong trabaho noon, naging palamunin ako ng aking asawa. Si Minda, halos araw-gabi nang nasa trabaho. Isa kasi siyang manager sa isang kumpanya. Ako naman ay nasa bahay lang at ako ang nag-aasikaso ng lahat. At madalas ay kami lang ni Jane ang magkasama. Sa isip-isip ko noon, mas mabuti nang umiwas ako kay Jane. Ayaw ko na may kung ano bang maling isipin si Minda sa amin. Ayaw ko ding makaramdam ng awkwardness noon si Jane. Kaya naman ay sinikap ko talagang dumistansya sa kanya. Hanggang isang gabi, pag uwi ni Minda galing trabaho, napansin niya ata ang pag-iwas ko sa pamangkin niya. Kaya ay kinausap niya ako. Tony, sabi niya sa akin habang kumakain kaming dalawa sa hapag. Napapansin kong parang hindi mo man lang kinakausap si Jane. Hindi ko alam kung paano ako sasagot noon. Humigop muna ako ng sabaw bago ako nagsalita. Nahihiya rin ako. Sabi ko. Tsaka gusto ko rin dumistansya. Lalo na at dalaga ang pamangkin mo. Nakakahiya naman kung palagi ko siyang lalapitan, hindi ba? Sagot ko noon kay Minda. Umiling si Minda at agad nagsalita. Baka naman lalo siyang mahiya kung hindi mo siya kinakausap. Wala pa siyang masyadong kakilala dito sa Maynila. Ikaw lang ang kasama niya dito sa bahay araw-araw. Ang pangit naman kung hindi mo siya papansinin. Wika ni Minda sa akin noon. Alam ko noon na tama nga naman siya. May punto siya doon. Han, ikaw na muna ang bahala sa kanya habang nasa trabaho ako. Ibinibilin ko siya sa'yo ha. Sana naman, kausapin mo siya. Para hindi niya isipin na ayaw mo sa kanya. Bilin sa akin noon ni Minda at nakiusap pa siya. Kaya naman, hindi na ako noon nakatanggi pa sa kanya. Kinabukasan ay sinubukan kong kausapin si Jane. Naabutan ko siyang nagluluto sa kusina. Jane, tawag ko sa kanya. Medyo nailang pa nga ako noon. Anong balak mong lutuin? Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Nag-aalangan na sabi ko noon sa kanya. Ngumiti siya sa akin at kita ko na medyo nahihiya din siya. Magluluto lang po ako ng pansit canton. Hindi ko na po kailangan ng tulong, okay lang po ako. Magalang niyang sabi sa akin. Huwag ka nang magpo sa akin. Sabi ko at ngumiti ako sa kanya para kahit papano ay hindi siya kabahan. Tito Tony na lang.
Masyadong nakakatanda kapag may po. Dagdag ko pa. Napangiti siya at doon nagsimulang maging komportable kami sa isa't isa. Pero hindi iyon naging biglaan. Hanggang sa naging natural na lang ang pag-uusap naming dalawa. Pag nagluluto ako, tumutulong siya. Pag nanonood ako ng TV sa sala, sumasabay din siya minsan. At kung dati wala kaming kibuan, napalitan iyon ng tawanan at walang katapusan na kwentuhan. Isang hapon, nagkakape kami sa dining table. Ako nasa gilid, siya naman ang nasa harapan ko. Nagkwentuhan kami tungkol sa pamilya niya. Sabi niya, nahihiya siya sa unang buwan dahil pakiramdam niya pabigat siya sa amin ng tita niya. Tapos ako naman, sabi ko ay nahihiya rin ako sa kanya noong una. Kasi baka isipin niyang istrikto akong tito. Ang ending, napagtanto naming pareho pala kaming nahiya at nag-iiwasan. Dumating ang mga araw na mas naging magaan na ang samahan namin. Nagbibiro na din siya sa akin. Hanggang isang gabi, pag-uwi ni Minda ay nadatnan niya kaming dalawa ni Jane na nagtatawanan sa kusina. Nakatayo ako sa tabi ng stove at naghihiwa ng bawang. Si Jane naman ay nagkukwento tungkol sa kanyang mga kaklase. Para kaming mag-ama sa sandaling yon. Tawa kami ng tawa. Pagtingin ko kay Minda, nakatingin siya sa amin at nakangiti. Aba, mukhang close na kayo ah, sabi ni Minda. Ngumiti si Jane at mabilis na nag-excuse para magligpit ng pinaghiwaan. Ako naman ay lumapit kay Minda at hinarap ko siya. Ginagawa ko lang to para sa'yo. Bulong ko sa kanya at medyo seryoso pero may lambing. Ayokong isipin mong hindi ko kayang alagaan ang taong mahalaga sa'yo. Dagdag ko pa. Hinawakan niya ang braso ko at tumango. Salamat, Tony. Sabi niya, sobrang na-appreciate ko talaga ang effort mo para mag-adjust. Hindi mo kailangang mag-alinlangan dahil malaki naman ang tiwala ko sa inyo. Lalo na sa'yo. Dagdag pa niya. Hindi ko alam noon na yung simpleng pag-aalaga, simpleng pag-uusap namin at pagbibigay ng atensyon sa isa't isa ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa takbo ng buhay namin. Pero sa mga panahong yon, ang tanging nasa isip ko lang talaga ay ang tugunan ang pakiusap ng asawa ko. Gusto kong maramdaman niya na kahit nawalan ako ng trabaho, kahit nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko, ay maaasahan pa rin ako. Habang lumilipas ang mga linggo, mas naging maganda pa ang samahan naming tatlo sa bahay. Pag linggo, magkakasama kaming nagla-lunch sa labas para kaming pamilya na buo. Kahit na alam naming may kulang. At yun ay yung anak na matagal naming hinihiling at ipinagdadasal. Pero hindi natutupad. Pero kahit ganun, kahit wala kaming anak, nagawa naming maging masaya. At nung mga panahong yon, talagang naniwala ako na sapat na ang pagmamahal at pagtitiwala para manatiling matatag kami. Sa tuwing naaalala ko ang mga sandaling yon, parang bumabalik sa akin ang kumpiyansa ko sa sarili. Kung may natutunan ako sa panahong yon, iyon ay ang halaga ng pakikinig sa taong mahal mo at ang pagiging bukas sa mga taong ipinagkakatiwala sa iyo. At kahit hindi ko pa alam ang mga mangyayari sa hinaharap, kampante ako na tama ang ginagawa ko noon. Ngunit akala ko noon, lahat ay nasa maayos. Pero hindi ko alam na ang pagiging malapit namin ni Jane ang magiging simula rin ng isang bagay na babago sa lahat. Habang tumatagal ang pagsasama namin sa bahay ni Jane, unti-unti kong nadarama na parang may kakaiba na akong nararamdaman para sa kanya at hindi ko yon inaasahan. Kaya naman, nagpasya ako na umiwas sa kanya at magkaroon ng boundary sa pagitan naming dalawa. Dahil alam kong mali ang nararamdaman ko noon. Ayokong saktan at lokohin ang asawa ko. Kaya naman, ginawa ko noon ang lahat para iwasan ang tukso at pagkakasala. Pero sadyang sinusubok ako noon ng tadhana. Hanggang isang araw, habang naliligo ako,
Sobrang dami kong iniisip at naguguluhan talaga ako. Nakasara ang pinto ng banyo noon, pero hindi nakalak dahil sira yun. Laking gulat ko nang bigla na lang bumukas yun. Jane, pagkabigla ko. Napatigil ako nang makita ko ang ekspresyon niya. Ngumiti siya sa akin at pumasok siya sa loob. Tsaka niya muling isinara ang pinto. Agad kong tinakpan ang sarili ko at pilit ko siyang pinalabas. Jane, ano bang ginagawa mo? Gulat kong tanong noon sa kanya. Pero hindi siya tumalikod. Sa halip na lumabas, ay humakbang pa siya papalapit. At nang sandaling yon, naghalo ang kaba at init ng katawan ko. Sobrang lapit niya na sa akin. Naramdaman ko ang init ng hininga niya sa leeg ko. Ang mga labi namin ay nagtagpo. Hindi ko masasabing ako ang nagsimula o siya. Ang alam ko lang, nangyari iyon dahil pareho naming ginusto at nagpatalo kami sa tukso. Pagkatapos noon ay nakaupo lang ako sa kama. Nakapatong ang mga siko ko sa tuhod. Nakatungo at pakiramdam ko ang sama-sama ko noon. Oo, tama kayo. Nakonsensya ako dahil niloko ko ang aking asawa at ginawa ko pa sa pamangkin niya. Pero natalo ako ng tukso. Samantala si Jay naman, tahimik lang. Hindi ko alam kung nagsisisi ba siya sa nagawa namin. Tony. Mahina niyang tawag sa akin. At nagulat pa nga ako dahil hindi niya ako tinawag na tito. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam noon kung paano ko siya kakausapin matapos ang ginawa namin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. At higit sa lahat, hindi ko alam kung paano ko haharapin ng aking asawa. Matapos ko siyang lokohin ng patalikod sa mismong bahay pa namin. Lumipas ang mga araw na parang wala akong mukha sa sarili kong bahay. Tuwing nakikita ko si Minda, inuusig ako ng aking konsensya. Tuwing nakikita ko naman si Jane, iniiwasan ko siya. Pero pakiramdam ko noon gusto niya akong lapitan. Parang naghihintay siya na kausapin ko siya. Pero nung mga oras na yon, todo iwas talaga ako at ayokong madagdagan pa ang kasalanan ko sa aking asawa. Hanggang isang gabi, hindi ko na kinaya ang guilt sa puso ko. Lumabas ako ng bahay, naglakad-lakad ako, nag-isip at umupo ako sa waiting shed. At doon, sa gitna ng tahimik na gabi, nagtanong ako sa sarili ko. Anong klaseng asawa ka, Tony? Bulong ko sa sarili ko. Naalala ko ang aking asawa. Hindi ko alam noon kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo o ililihim ko na lang. Makalipas ang ilang araw, maagang umalis ang aking asawa noon para pumasok sa trabaho. Naiwan kami ni Jane sa bahay. Tahimik lang kami noon hanggang sa bigla siyang tumayo sa harap ko. Tito Tony, ayaw mo ba akong kausapin? Pagkatapos ng nangyari sa atin, ganun na lang yun? Bigla niyang tanong sa akin. Hindi ako sumagot agad. Jane, mali ang nangyari. Mahina akong sabi. Umiling siya. Pero hindi naman ako nagsisisi. Sambit niya na ikinagulat ko. Napapikit ako at napailing dahil ako ay nagsisisi sa nangyari. May asawa ako at tita mo siya. Sabi ko, hindi natin dapat ginawa ang bagay na yun. Mariing sabi ko sa kanya. Napayuko siya. Tito, masakit din para sa akin na parang gusto mong kalimutan yun na parang wala lang. Malungkot niyang sabi. Huminga ako ng malalim. Hindi ko nakalimutan yung nangyari, Jane. Pero hindi na dapat natin balikan yun. Tama na nagkamali tayo ng isang beses. Hanggang doon na lang yun. Pagmamatigas ko sa kanya. Nakatingin siya sa akin. Pero kita ko sa mga mata niya ang sakit. Hindi ako galit sa kanya. Hindi ko siya sinisisi. Pero sa isipan ko noon, gusto ko nang tuldukan ang kahibangan naming dalawa. Jane, mula ngayon, kailangan ko nang lumayo. Hindi dahil ayaw ko sa'yo, kundi dahil mahal ko ang asawa ko. Tsaka yun ang tama. Sabi ko sa kanya,
Tahimik lang siya at hindi sumasagot. Umalis lang siya sa harapan ko at pumasok sa kanyang silid. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti ako naging tahimik ulit sa bahay. Hindi ko magawang kausapin si Jane tulad ng dati. Hindi ko magawang tumabi sa kanya sa sala. Unti-unti ay bumalik ang distansya sa pagitan naming dalawa. Si Jane naman, mas naging madalas sa kwarto niya. Kapag nadadatnan ko siya, hindi siya makatingin sa akin. At sa tuwing nasa harap namin ang aking asawa, umaakto kami na gaya ng dati para hindi siya makahalata. Ilang linggo rin naming sinubukan ni Jane na umiwas sa isa't isa. Pero ang totoo, araw-araw para bang nangungulila ako sa kanya. Kahit alam kong mali. Sa kabilang banda, si Minda naman ay walang kamalay-malay na may nangyari na sa amin ng pamangkin niya. Hindi rin niya napapansin ang pag-iwas namin sa isa't isa ni Jane. At aaminin ko, kahit anong pilit naming umiwas ni Jane noon, hindi rin talaga namin napanindigan. Isang hapon, kaming dalawa lang sa bahay. Tahimik lang kami at walang nagsasalita sa amin. Si Jane ay nakatayo sa kusina, dala ang isang baso ng tubig. Ako naman ay papunta sana sa back door para umalis. Pero pagdaan ko sa kanya, nagtagpo ang mga mata namin. At doon, para bang bumalik lahat ng emosyon at tukso na pilit naming nilabanan. At sa araw na yon, nangyari ulit ang iniiwasan namin. At mula noon, nanaig na sa amin ang tukso. At nakalimutan na namin ang tama. Araw-araw, kapag bumapasok si Minda sa trabaho, kaming dalawa ni Jane ay sinusulit ang bawat oras at ang isa't isa na para bang wala ng bukas. Halos lahat na yata ng parte ng bahay namin ay napwestuhan na namin. At oo, may mga pagkakataon pa na habang natutulog si Minda sa kwarto, lumalabas ako ng kwarto namin at sa banyo, doon namin pinagsasaluhan ni Jane ng init ng gabi. Pinunan namin ang kaligayahan ng isa't isa ng gabing yun. At kahit nasa kwarto lang si Minda, ay hindi kami natakot. Bukas ulit, Tony. Matulog ka na at magpahinga. Kailangan mo pa ng lakas para bukas. Nauna siya noong lumabas at ilang minuto ay ako naman ang sumunod. Pagbalik ko sa kwarto ay naalimpungatan ng aking asawa. Saan ka galing? Biglang tanong sa akin ni Minda. Naligo ako. Nainitan kasi ko eh. Pagpapalusot ko sa kanya. Tumango naman siya at laking pasalamat ko dahil hindi na siya nagtanong pa. Akala namin noon ni Jane, maitatago namin habang buhay ang lihim naming relasyon. Hanggang sa dumating ang araw na nabunyag ang lahat. Hapon yun, hindi namin alam na umuwi ng mas maaga si Minda mula sa trabaho. Nakahiga ako noon sa kama naming mag-asawa. Nang biglang pumasok si Jane sa kwarto at agad akong sinunggaban. At sa mismong kama namin ni Minda, doon may nangyari sa amin ni Jane. At habang nasa kalagitnaan kami, biglang bumukas ang pintuan. At doon ay napatigil kami ni Jane sa ginagawa namin. Nakita ni Minda ang tagpo na hindi na dapat nakikita ng kahit na sinong asawa. Kitang-kita niya kung paano magkalapat ang mga labi namin ni Jane sa isa't isa. At yung mukha niya, hindi ko makakalimutan. Hindi siya umiyak doon, pero kita ko na puno ng galit, sakit, at puot ang kanyang mga mata. Si Jane ay agad nagtakip ng katawan. Ako naman ay napabangon at napahawak sa ulo ko. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Minda. Wala akong naisagot noon at hindi rin ako makatingin sa kanya. Nakakadiri kayo! Galit na sigaw niya. Nanginginig ang mga kamay na hinila niya ang buhok ni Jane at kinaladkad niya ito palabas ng bahay. Tita, sorry po. Umiiyak na wika ni Jane. Huwag mo akong tawaging tita. Ni hindi mo nga yan naisip habang hinahagkan mo ang asawa ko. Isa ka pa, Tony. Ang sabi ko, alagaan mo siya. Hindi gawing babae. Umiiyak na sigaw ni Minda at agad niya akong sinampal ng paulit-ulit.
Hinayaan ko lang siya noon na saktan ako dahil alam kong kasalanan ko. Minda, patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya. Umiiyak kong sabi at agad akong lumuhod sa paanan niya. Itinulak niya ako palabas ng bahay. Pagkatapos ay ibinato niya sa akin ang mga damit ko at ganon din si Jane. Kahit kailan, hindi ko mapapatawad ang ginawa niyong pagtataksil sa akin. Tandaan niyo yung araw na to. Para sa akin, patay na kayo. Kaya lumayas kayo. Kinasusuklaman ko kayong dalawa. Galit na wika niya sa amin. Hindi lang yon. Dahil sa puot na nararamdaman niya, paulit-ulit niya kaming sinumbatan ni Jane. At dahil dumarami na noon ang mga taong nakikiusyoso sa nangyari, hinila ko na si Jane paalis doon. Hiyang-hiya kaming dalawa sa nangyari. At dahil doon, pinanindigan na lang namin ni Jane ang aming relasyon. Nagsama kaming dalawa at umupa kami ng maliit na bahay noon. Ako naman ay pilit na naghanap ng trabaho at lahat ng pwedeng pagkakakitaan ay pinasok ko. Kasi akala ko noon, yun na yung bagong buhay ko. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na hindi ako sapat sa kanya. Kung noon sa bahay namin, sa akin siya naghahanap ng init. Simula nung nagsama kami, bigla siyang nanlamig sa akin. Hanggang isang gabi, umuwi siya na amoy pabango ng lalaki. At doon pa lang ay naghinala na ako sa kanya. Ilang araw matapos noon, tuluyan na niyang inamin na may nakilala siyang mas bata kaysa sa akin at sasama na raw siya dito. Parang sinampal ako noon ng karma. Yung panuloko ko sa asawa ko, bumalik sa akin. At hindi naman ako noon nagmakaawa kay Jane na huwag akong iwan. Hinayaan ko na lang siya noon na umalis. Iniwan niya ako. Kagaya ng pag-iwan ko kay Minda. Matapos noon, wala na akong naging balita pa kay Jane. Samantala, nalaman ko naman na nakapag-asawa ulit si Minda. At masaya na ito. Ako naman, tinanggap ko na lang na iyon na ang kapalaran at karma ko. Matapos ang pag-iwan sa akin ni Jane, hindi na ako nagmahal ulit. Nanatili akong single. Hanggang ngayon at mas pinili ko ang ganitong buhay. Kahit mag-isa ako, masaya naman. At aaminin ko, nagsisisi ako na sinayang ko ang masaya naming pagsasama ni Minda para lang sa mas bata. Pero siguro iyon talaga ang kapalaran ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay nyo para maibahagi ko sa lahat ang aking istorya. At sana ay may natutunan kayong aral sa personal kong karanasan. Nagmamahal, Tony.